first time mom ko dyan. Sorry, may sabit. Napaka-sweet naman ng anak ko na to dahil pagkagising ko is nakaganto na talaga siya sa akin. So, ang mga kaganapan na to guys is nung April 3, 2026 pa. Which is Friday, so Holy Week to, Biyernes Santo, kumbaga ganon. And we're going to church, kaya tara na. And eto na nga ang OA, as you can see, nakaligo na siya dyan and magpapak na lang siya ng dapat ipak dyan like magpacking tayo dyan. Oo, pupunta daw ng church pero naka-shorts. Grabe naman, hindi kasi may baon na talaga ako niyan. So, doon na ako magpapalit dahil napakainit ngayon. Hindi ako pwede magpantalon agad. And mas mabilis ako makakilos kung naka-short muna ako niyan, diba? Habang nag-aayos ng mga gamit namin ni Exodus. So, ayun na nga, dinala ko na din talaga yung bag ko na ginagamit ko sa trabaho. Pati nga yung ID ko sa trabaho is nadala ko din eh. Tapos nag-add na lang din ako ng mga talagang dapat dalhin. By the way, pang kaartihan ko lang yung laman ng bag na itim na yan, wala pa dyan yung damit ng anak ko and everything else. Dahil syempre nakaseparate yung iba pang gamit namin, lalo na yung kay Exodus. Grabe talaga yung transition ng pagiging nanay, no, yung tipong parang kailan lang is isang bag na maliit lang yung nadadala mo tuwing aalis ka, tapos ngayon ang dami-dami ko nang dala na bag. Kaya nga ito nga bibilisan na natin. And dito naman tayo sa dadalhin natin for Exodus. Naku naman, ang hirap-hirap maghanap ng damit ng Exodus dahil nga ang liliit na pala sa kanya ng damit niya and ang init ng tela ng iba. So, kailangan ko na talagang mag-adjust at kailangan ko lang bumili na naman ng mga bago. And after that ng aroy, naku po, ay epidemya. Oh no. Eto nga pala yung isa pang bag na kailangan nating dalhin dahil nga dito natin ilalagay yung gatas na EXO, yung bote niya, and others. Oh, may nakikita ata siya na di natin nakikita. And ayun na nga, nilabas ko muna yung laman yan talaga. Dahil lunch bag ko nga pala talaga yan sa trabaho. Napaka-OA naman sa pagiging multipurpose ng bag na to. And that's why gamit na gamit ko talaga tong bag na to. Actually, yung bag ko na itim na yun is kasya din dito. So, kapag tinatamad ako na mag-shoulder bag or sling bag tuwing papasok sa trabaho, is nilalagay ko talaga dito yung bag na yun para hand carry na lang. And ito na nga, bilisan na natin. Syempre, hindi dapat mawawala ang diaper na Exodus, which is itong tutu bag. Gusto ko na talagang dalhin tong buong bag na to, pero OA na yon. So, 5 piraso lang yung dinala ko dyan. So, 5 lang talaga dahil tansyado ko na yan, hindi naman lahat yung magagamit na Exodus. Kaya naman, ayan, itabi na natin and let's move on. So, let's move on to the next product. Next product, Foodies Liit. Ay, Trudies Liit pala yun. And we're here sa ating final judgment. Final judgment! So, sa part na to is hindi na talaga ako nag-ayos or nag-makeup pa dyan. Naglagay nga lang pala ako ng Vaseline dyan sa aking bunganga. Dahil talaga naman sa sobrang lamig ngayon is talaga naman nagbabakbak yung aking labi. Na talagang nagka-crack talaga siya. Kaya naman at that moment is hindi ko talaga prefer mag-lipstick. Kaya naman it's better to pass forward na. Dahil nga ang sabi nila is walang biyahe ng jeep pa Balanga, so ito na nga, nagpa-service na lang kami. Kaya naman go na din ako magdala ng madaming gamit kasi meron naman talaga kaming masasakyan. And yes, we're here sa church namin dito sa Hermosa. Grabe, hirap na hirap nga ako mag-soft voice. Kasi nga hindi naman talaga yun yung personality ko. Anyways, ayun na nga, sa Exodus is tulog na at that moment pero magigising yan mamaya pag nagsimula ng kumanta-kanta. Grabe, hindi na bagay kay Exodus yung kinakalong mo siyang ganyan, no? Ang laki talaga. And at that moment, namumulat-mulat niya na yung mata niya dahil nag-uumpisa ng mag-special number yung mga member dyan. And isa na ako. So, bakit nga ba kami may simba and nagpunta kami sa church ng Friday, April 3, 2026? So, that is Holy Week, which means we're going to reminisce the day when Jesus Christ our Lord was crucified on that cross. And of course, 7 last words ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga in deep
explanation. Dahil lahat ng sinabi ni Lord bago siya namatay sa cross na yun is hindi talaga yun yung literal na ibig sabihin nun. There's explanation behind it. So, Holy Week doesn't mean na kailangan natin gayahin si Lord na magpapako din tayo sa cross, na gawin din natin yun. Because He already said na it is finished. Hindi nyo na kailangan gawin yun dahil tinapos na niya. So, ang service nga pala namin that day is from 1 p.m. to 4 p.m. pasado na talaga kami natapos. Grabe yung init ng Holy Week, no? Talagang marirealize mo na ganito pala kainit yun, yung araw na yun na naglakad si Jesus and then napako sa krus. Grabe yung init, hindi ko kaya, hindi natin kakayanin yun. Yung paglabas mo nga lang ng bahay, nabibili ka sa tindahan o saan ka pupunta, maarawan ka lang saglit, nag-iinarte na talaga tayo. Ayun pa kaya sa haba ng nilakad niya, tapos pasan ka pa ng krus? Grabe. Kaya ako naiisipan magreklamo sa buhay mo ngayon. Ay nako, tignan mo muna si Lord Jesus kung ano nangyari sa kanya. Minsan hindi nagreklamo. Hindi nagreklamo sa init, sa sakit ng katawan na pagkapasan ng krus. And ayun pa yung pinako siya. Grabe na yun. Pinakamatindi pa doon is inalay niya yung buhay niya para sa atin. Na hindi naman karapat dapat talagang alayan ng buhay. Pero wala ganun talaga tayo kamahal ni Lord That's why we need to be thankful every day talaga. Anyways, that's my Holy Week Season 2026 vlog. See you on my next upload. Babush!